salita. Madalas kong ilagay ang kama pagkatapos ng iyo. Pansinin niyo po yung talata. Sinasabi ko sa iyo, quit, ngayon din isasama kita sa paraiso. Pero subukan po natin ilagay yung kama pagkatapos ng ngayon din. Sinasabi ko sa iyo, ngayon, babasahin ko, rephrase po Sinasabi ko sa iyo, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Magbabago po yung kahulugan ng sentence. Maaari pong nangako si Jesus na sa oras na yon na makakasama niya ang salarin sa paraiso sa kagampanan ng paghahari ni Kristo. Ang pangatlong katotohanan, ito yung pag-asang maaaring mata mo ngayon din. Ang paraiso ay ang paghahari ng Diyos sa tao, at ito ay ipinangako ni Kristo ngayon din sa sino man mananalig. Ito po ay tiyak na matutupad sa muli niyang pagdating. Ayon po sa unang Tesalonica 4, talatang 15 hanggang 16, ito ang katuruan ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayo mga nabubuhay pa, tayo mga natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na yon, kasabay ng malakas na utos, ng tinig ng arkanghel at ng tunog ng trumpeta ng Diyos, bababa ang Panginoon mula sa langit. Ang mga namatay ay sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. At haharap sa paghukom ang lahat ng pumanaw, ngunit ang mga sumampalataya ay hindi nahahatulan. Yan po ay ayon sa Roma 8:1. Asamin po natin ang makasama ang Diyos. At kapag kasama po natin ang Diyos, ay may pangakong paraiso para sa atin. Kaya po, ang pagpasok sa paraiso ay isang malaking pag-asa na ipinagkaloob ng Diyos sa atin na muling pagdating ng Panginoon. At inuulit ko po, ito po ay tiyak. Bagamat hindi naman natin masasabi kung kailan muling darating ang Panginoon. Ayon po sa Roma 8:24-25, naligtas tayo dahil sa pag-asang ito, ngunit hindi iyon matatawag na pag-asa. Kung nakikita na natin ang ating inaasahan, sapagkat sinong tao ang aasa pa kung ito'y nakikita kanya. Ngunit kung maasa tayo sa hindi natin nakikita, hinihintay natin iyon ng buong tiyaga. Sa muli pong pagdating ni Kristo, siya po ay ganap na maghahari. At buhayin muli ang mga namatay at nanalig. Tayo po ay tiyak ng maliligtas. Ito po ang pangako ng Diyos. Ito po ay maaasahang pangako. Ito po yung pag-asa muling maligtas. Amen. Salamat po sa Panginoon. At para naman po sa ikatlong wika, tinatawagan po natin Sister Katrina Pioquin. Bakit? Ano? Mark? Ang pangatlong mga salita ng
nang siya ay nakapako sa krus. Sa John 19:26-27, ang nakasaad, "When Jesus saw his mother and the disciple, whom he loved standing nearby, he said, 'Woman, here is your son,' and to the disciple, 'Here is your father.'" Sa Tagalog, nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang kanyang minamahal na alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ina, ituring mo siyang sariling anak." At sinabi niya sa alagad, "Ituring mo siyang iyong ina." Marahil tayo ay nagtataka o nagtatanong kung bakit sinabi ng Panginoong Hesus sa kanyang ina na ituring mo siyang anak at sa kanyang alagad na ituring mo siyang ina. Dahil sa mga sandaling ang Panginoong Hesus ay handa nang ibigay ang kanyang buhay o handa na siyang mamatay upang may sa katuparan at para sundin ang kalooban ng Diyos Ama na nasa langit. He is commanding his biological mother and his disciple o kanyang iniuutos sa kanyang ina at sa kanyang alagad tulad ng espiritual na pag-uutos bilang Diyos. Na dapat alam natin ang ating mga relasyon. Kailangan meron tayong relationship distinction o pagkakaiba ng relasyon. What are those kind of relationships? Una, mother, father to a son or daughter. Pangalawa, friends, relatives, churchmates, or others. Our relationships to God, the Father, our Creator. This kind of relationships ay nais ng Diyos na alagaan natin silang lahat habang tayo ay nabubuhay pa. We must have the respect, understanding, and acceptance of the relationship distinction we have. Kailangan meron tayong respeto at pagkaunawa at pagtanggap sa pagkakaiba ng relasyon na meron tayo. Halimbawa, ang isang ina sa kanyang mga anak. Ang isang ina ay hindi kailanman maaaring maging isang mapagmahal na ina habang pinapabayaan niya ang kanyang mga sariling anak. Sa mag-asawa, hindi maaaring magkaroon ng ibang relasyon ang babae o lalaki sa iba habang sinasabi niya na mahal niya ang kanyang asawa. Sa isang bata, ang isang bata ay hindi maging maaaring lumaking isang mabuting mamamayan kung siya ay hantungan ng sisi ng kanyang sariling pagod. Ang alipin sa kanyang Panginoon o Ama. Hindi maaaring maging mabuti at tapat ang isang alipin kapag kanyang niloloko ang kanyang Panginoon o Amo na kanyang pinagsisilbihan. Sa madaling salita, we can't be a good and faithful servant or Christians kung tayo ay gumagawa pa rin ng kasalanan sa mga mata ng ating Panginoon. Gaya ng alam nating lahat, si Jesus ay nagbigay ng halimbawa para sa atin upang siya ay ating sundin. Kung ikaw ay hagisan ng bato, ang sabi ng Panginoong Jesus, hagisan mo pabalik ng tinapay. Kung ikaw ay sumpa o magalit sa iyo yung kapwa, ang sabi ni Jesus, ipanalangin mo sila at nawa sila ay pagpalain. Ibig sabihin kung paano natin pinangangasiwaan ang ating relasyon sa iba, sa Diyos ang pinakamahalaga. Panghuli, mga kapatid, dapat nating linangin at pangalagaan ang ating relasyon sa Diyos habang tayo ay nabubuhay. Mga kapatid, habang patuloy tayong naglingkod sa Panginoon at sa pagkakataong ito ay ating ginugunita ang ikatlong mga salita ng Panginoong Hesus sa krus. Ito ay nagpapaalala sa bawat isa sa atin na dapat at kailangan nating pangalagaan ang lahat ng relasyong binigay sa atin ng Diyos. To be a good and loving wife and husband. To be a good and loving parents to their children, and then the children to their parents. To be a good example to
to our relatives, to be a good example to our sisters and brothers in Christ, at higit sa lahat mga kapatid, to be a good and faithful servant in the eyes of our Lord. The highest glory and honor belongs only to God. Maraming salamat. Amen. Ayan, huwag naman po, parang Biyernes Santo sa ating po. Hindi ganyan, parang Biyernes Santo talaga. Hindi naman tayo. Buhay ang ating Panginoon. Ito lamang ay paggunita sa pitong wika. Huwag naman pong Biyernes Santo. Pag Sabado de Gloria, swimming. Ayan, at ngayon naman po ay makakasaksi po tayo ng natatanging bilang sa galing sa Children's Education Department po, si Kuya Pipoy at Ate CJ. Let's go. Isang mic daw. Mic daw. Mga people. Wala sa atin si Wala si atin Hello. Hello.
see the light in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Salamat po sa ating mga next worship leaders. Ang galing. Buti pa sila hindi sumasablay sa tono. Galing talaga na. Salamat sa Panginoon sa buhay ng mga batang ito. Ano po? Kung kaya nila, kaya na rin po dito tumayo sa harapan at magpuli sa ating Panginoon. At para naman po sa ikaapat na huling wika ng Panginoon, tinatawagan po ang ating Pastora Myla Castro. Samantali. Okay, magandang hapon po sa ating pong lahat. Ito po yung ikaapat na wika po ng ating pong Panginoon. Ano po? Ang sabi po, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sa Mateo 27, chapter 27, verse 46. Ang ikaapat po na wikang ito ay nangyari sa panahon po ng matinding kadiliman. Ang ikaapat po na wikang ito ay nagsasabi controversy. Parang parang sa, sa TV, controversial. At sa lahat ng wika po sa krus, na, alam po natin, 7 wika po yung binanggit po na ating Panginoon. Ito po ay tampulan o object ng kritisismo o criticism na tinatawag ng mga nasa hidwang pananampalataya o tinatawag ng mga kulto. Ngayon ay tinitignan natin bilang mga ebangheliko, ano ba talaga ang dahilan bakit si Jesus ay tumawag ng Diyos sa Ama at bakit siya pinabayaan ng Diyos. Ulitin ko po binanggit po ng ating Panginoon sa ikaapat na wika, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tatlong dahilan po ang makikita po natin po dito. Bakit ba siya tinawag o tumawag sa Diyos ng Diyos ko, sa Mateo 27, verse 46. Bakit siya tumawag sa Diyos ng Diyos ko? Unang dahilan, maliwanag na si Jesus ay nasa kalagayan ng pangtao. At ito ay hindi natin itinatatwa. Ang lahat ng ating nararanasan, tulad ng pagkauhaw, pagkagutom, at pagkapagod na kanyang naranasan, ay tulad natin na may pagkakataon po tayo na tayo man ay tumatawag din at humihingi ng tulong, humingi po tayo ng tulong sa ating Ama sa lupa. Mga father po natin, di ba? Pag nauuhaw tayo, di ba? Tayo mga bata pa at napapagod o nagugutom, ay humingi po tayo ng tulong. May mga pagkakataong tulad po ni Jesus na akala natin pinabayaan na tayo ng Diyos. Kaya tayo nagtatanong sa Kanya. Dahil sa pagkakataong iyon na siya ay nasa kalagayang pagtao, ay hindi masama na ating isipin na ang katagang iyon ay maaaring isalin sa katagang Ama ko. Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Bakit nga po ba ang ikaapat na wika ay maaaring isalin sa katagang Ama ko, Ama ko? Huwag natin kakalimutan na si Jesus, bagamat nasa kalagayang tao, ay anak ng Diyos. Anak po siya ng Diyos. Ikalawang dahilan, bakit ba siya
tumawag sa Diyos at bakit siya pinabayaan. Ang ika-9 na oras o 9th hour sa mga Hudyo ay 3 ng hapon o 3 p.m. Po. Sa mga oras na ito ay para bang nakikisa talaga ang langit na ito ay para bang nakikisa yung langit sa kanyang paghihirap at pag-iisa. Sinasabi na ika-4 na wika ay nai-preserve sa wikang Aramaic at aktwal na winiwika ni Jesus ang mga awit 22 verse 1. Po, sa hatol na nararanasan ni Jesus na siya ay pabayaan ng Diyos Ama, kaya kahit na ang mga taong malapit sa krus ay hindi nauunawaan ng mga panahon na yon, kung ano kanya ibig sabihin sa katagang iyon. Huwag natin kalilimutan na ang kadiliman ay hindi lang bumabalot sa lugar na pinangyarihan ng bagay na ito. Ang kadiliman ay naghahari din sa puso at isipan ng tao. Sa 2 Korinto 4 verse 3 to 6 and John 3:16 to 21, mababasa po natin yan. Pinabayaan si Jesus ng Ama sapagkat sa tagpong iyon, siya ay itinuring ng Diyos ng mga kasalanan sa halip na tayo. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 21. At ang ikatlong dahilan, bakit siya tumawag na Diyos ko, at bakit siya pinabayaan ng Diyos? Katulad ng aking sinabi sa panimula, ang ika-4 na wika ay tampulan or object ng kritisismo ng mga nasa ibang pananampalataya o cults, particularly ang mga di kumikilala na si Jesus ang Diyos. Alam naman natin yan. Yung iba, si Jesus ay tao talaga. Pero alam mo po natin, tayo po Trinitarian. May Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Particularly, ang di kumikilala na si Jesus ang Diyos, nais ko na ito ang mabigyan ng diin o emphasis. Sinasabi nila kung totoo na si Jesus ang Diyos, bakit siya nagsabi na, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ang ibang mga kadahilanan ay nasabi na, subalit ang talagang mabigat o mabibigat na dahilan ang gusto kong i-share po ngayon, gabi. Una, ang pagsasabi ni Jesus ng Diyos ko ay hindi nawala ang kanyang pagiging Diyos. Mga kapatid, Jesus is 100% man and 100% God. Kalawa, ang salitang ginamit na hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos sa Filipos 2:7 ay ang Greek word na meta, na siyang root word ng salitang metamorphosis. Ang ibig sabihin nito ay ang paglabas ng anyo o kalagayan ni Jesus ang nagbago at hindi ang kanyang likas na kalagayan ng pagiging Diyos. Maliwanag na sinasabi rin sa Filipos 2:7 na siya ay nasa anyo o form ng Diyos na nagpapatunay na kanyang pre-existence. Sa Isaiah 9:6 at Micah 5:2 at eternality. Doon, ang ginamit niya na magsalita na hindi niya inaling siya ay kapantay ng Diyos, ito yung aison. Na nangangahulugan na siya ay equal with the Father in essence, in nature, and in substance. Again, nangangahulugan na siya ay equal with the Father in size, in essence, in nature, and in substance. Sa Filipos 2:4. Naniniwala tayo at itinuturo ng Biblia na siya ay nasa lupa. Diba? Siya ay naging tao. He's on the power of the Holy Spirit. He voluntarily restricted himself the use of his deity. That is something permanent to him. Unchangeable and unalterable. Kaya bakit ba siya pinabayaan ng Diyos Ama? Kung hindi siya pinabayaan ng Diyos Ama, ako, kayo, tayong lahat ay lalangoy sa impyerno ng apoy. Kaya kailangan talaga na pabayaan siya ng Diyos Ama.
Yun po yung dahilan po nun. Hindi kayang tingnan ng Diyos ang kasalanan. Sa Hebrew 1:13, itinago niya ang kanyang mukha nang ipataw niya ang ating mga kasalanan sa kanyang bugtong na anak. Sa madaling salita, pinabayaan ng Diyos Ama ang kanyang anak upang ang buong sanlibutan ay matubos sa John 3:16. At ang sino mang tatanggap sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. John 1:12. Si Jesus ang naging kapalit natin sa kasalanan na dapat sana ay tayo ang nagdala at nagbayad. Sa Roma 6:23. Ito po ang konklusyon. Kaya po sana mga kapatid, bilang mga mananampalataya ay pahalagahan natin at huwag sayangin ang kumpletong kaligtasan na ibinigay sa atin ni Jesus. Ibahagi po natin ito sa mga nabubulagan, ang mahalagang dahilan bakit po ang ating Panginoong Hesus ay nagsabi ng Diyos ko, at bakit siya pinabayaan ng Diyos Ama. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita sa ikapat na wika. Kami po ay muling may natutunan, Panginoon. Salamat po na nagpapatunay, Panginoon, na hindi mo kami pinabayaan sapagkat, Panginoon, natanggap na po namin ang buhay na walang hanggan. Kami po ay may kaligtasan na, hindi man karapat-dapat, Panginoon, ngunit ikaw po ang tumubos na aming po mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Salamat, Ama, sa iyo pong papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Amalia. At ngayon naman po ay dadako tayo sa ating panglimang huling wika ng ating Panginoon na dadalhin ng ating Sister Cristita Barza. Okay po, magandang gabi po sa bawat isa. So, ang wika po natin ngayon ay yung panglimang wika po ng Panginoon nang siya po ay nakapako doon po sa krus. Ito po ay mababasa natin sa John 19:28. Sabi po dito, pagkatapos nito, alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay at bilang katuparan ng kasulatan ay sinabi niya na uuhaw ako. Yan. Nakita po natin dun sa video, mayroong inilapit sa labi ng Panginoon. Isang espongha na isinausaw sa isang maasim na inumin. So yung nararamdaman po na pagkauhaw ng Panginoon ay nararamdaman ng lahat ng nilalang, lalo na po sa panahon ng mainit ang panahon. Ngayon nga lang po summer. Ilang beses po tayo umiinom ng tubig, di ba po? Grabe yung uhaw na nararanasan natin. At mas matindi po yung uhaw ng Lord na naramdaman niya nung siya po ay nakapako doon. Sabi po dito, ang pagkauhaw ay nararamdaman ng isang may buhay na nilalang, maaring tao, hayop o halaman. Nangangahulugan na sa sandaling pong iyon ng Panginoong Hesukristo ay namumuhay sa kanyang lupang katawan. Kaya kung anong nararamdaman ng tao, nararamdaman din niya. Nauhaw siya nung mga sandaling iyon. Naramdaman niyang bigat ng krus na kanyang pasan-pasan. Dama niya ang matinding sikat at init ng araw. Maging ang sakit buhat sa pagmagupit sa kanya at sa kanyang pagkakapako. Sa ganitong diwang pagkauhaw na kanyang naramdaman dahil sa pagod, sakit at nalalapit niyang kamatayan.
Yan, ganun din po yung nararamdaman ng parehas po. Tulad din daw po ng nararamdaman ng isang tao pag nalalapit na siya sa kanyang kamatayan. Yun din yung nararamdaman niya. Siya ay nauuhaw. At dito po, alam ng Lord na nalalapit ng maganap yung kanyang mission. Kaya pinagdaanan niya po ang lahat ng ito bilang tao. Kung makikita po natin, bago ipako si Jesus Christ, marami siyang mga miracles na ginawa sa kanyang pagmimisyon. Kapag ang tao ay nagugutom, binibigyan niya ng pagkain. Yung sa 5,000 po ng mga tao, 5 tinapay, 2 isda, binigay niya kasi nagugutom yung mga tao. And doon nagkulang ng inumin, doon sa kasalan, his first miracle, he turned water into wine. Binibigay niya yung pangangailangan natin, yung gutom natin, yung uhaw natin. Pero sa sandaling ito, sa ikalimang wika, at nakakatawag ng pansin sa ating lahat, siya naman yung uhaw na uhaw. Siya naman yung nangangailangan ng tubig para maibsan yung kanyang pagkauhaw. Ang Panginoong Diyos na may likha ng lahat ng bagay, na lumikha rin ng tubig, ngunit sa oras na ito, siya naman yung nauuhaw. Uhaw na uhaw siya pagkatapos ng mahabang paglalakbay mula sa palasyo ni Pilato papuntang Golgota ay nakaramdam ng matinding uhaw ang Panginoon. So tinitignan ko po doon sabi sa internet, nasa 24,423 ganyan yung blood na pumatak sa Panginoon. So hindi ko makita kung gaano karaming bag ng dugo yun pag sa tao, no, yung sali-sali pag si Pastora naranasan niya. Ilang bag po yun, Pastora? 3, pero grabe na po yung hilo nyo, hindi na kayo makatayo. And then sa akin din, nung sali na ng 2 bag ng dugo nung nanganak ako kay CJ, hindi mo na rin makita ng malinaw ang paligid dahil nahihilo ka na. What more sa Panginoon na ang daming dugo na dumanak. Wala po kasing mailagay doon kung ano talaga kung gaano karaming dugo yung dumanak. Pero sabi na sa 20, yung drops niya, 28,430 yung drops. And natural na response ng katawan ng isang tao ay ang mauhaw. And nakita po natin doon, merong nilapit sa bibig ng Panginoon na maasin. Sabi daw po yung something na nilapit sa kanya is makakabawas ng sakit na nararamdaman niya. Pero hindi niya ininom or tinikman man lang. Bakit? Kasi ayaw niyang mabawasan yung sakit nararamdaman niya. Kasi kailangan gusto niya buong-buo niyang maranasan kung ano yung dapat niyang maranasan nung panahon na yun. Ayaw niyang mabawasan ang bawat patak ng dugo sa kanyang paghihirap upang tubusin ang sangkatauhan. Sa pamagitan ng kanyang dugo ay nilinis ang tao mula sa kanilang mga kasalanan. So nagtiis siya. Nagtiis siya para sa akin, para sa iyo, at para po sa ating lahat. So saan ba nauuhaw ang Panginoon? Sa literal na tubig ba siya nauuhaw? Hindi po. Sabi po dito, nung time na yon nauuhaw ang Panginoon sa atin. Nauuhaw siya sa atin. Tinatawagan tayo ng Panginoon na magbalik loob sa Kanya. Uhaw ang Panginoon na tayo ay muling manumbalik sa Kanya at nakahanda siya patawarin tayo dahil minamahal niya tayo. Dito po sa mundo na ating ginagalawan, madami tayong uhaw uhaw sa sa fame, uhaw sa trabaho, sa promotion, ganyan, uhaw sa tawag ito, yung umangat yung buhay. Pero pansinin natin yung mga tao na kahit nandun na sa kanila yung lahat, may uhaw pa din may hinahanap pa din, may kulang pa din. Which is, hindi kayang punuin ng mundong to, yung uhaw nung tao. And yung uhaw na yon ay makakapuno lang nun ay ang Panginoong Jesus. Sabi niya dito, nauuhaw siya sa atin na magbalik loob sa Kanya. Kasi sabi ko, kahit anong gawin natin, sariling pagsisikap, sariling gawa natin, hindi natin talaga mapupunan yung kakulangan sa buhay natin. At tanging Panginoon lang makakapag-fill
ng mga spaces or ng mga gaps sa buhay natin. And siya lang yung makakapag alis ng uhaw sa puso natin. Sabi ko, ang Diyos lamang ang nakakapawi ng ating pagkauhaw. Tayo ay nagiging kontento sa Diyos. Siya lamang ang may kapangyarihang pawiin ng ating pagkauhaw ng buong buo. Walang makakapantay sa kapangyarihan ng Diyos. Pinapawi niya ang uhaw ng ating mga kaluluwa. Sometimes pag tayo yung pagod physically, syempre mas dadamay na rin yung mental and natin, yung parang spirit natin. Basta parang Lord, pagod na pagod ako. And set aside ka muna, quiet time. Mararamdaman mo yung pagod mo ay inaano ng Panginoon Siya yung nagbibigay ng kapahingahan sa'yo. Napagod ka sa buong araw ng pagtatrabaho. Lord, napagod po ko sa mga ginawa ko ngayong hapon. Ikaw po yung maging kapahingahan ko, maging rest ng heart ko. And ganun din yung uhaw ng Lord sa atin is yung hinihiling niya yung pagbabalik loob natin sa Kanya. Pinapawi niya ang ating mga kauhawan ng ating kaluluwa at siya ang tubig na walang hanggan. Hindi po ito yung literal na tubig na ininom natin. Yung tubig, yung flowing river na yung walang katapusan, yung umaagos na hanggang sa dulo, nandun yung pag-ibig ng Panginoon. Yung tubig na hindi natutuyo. Yan. Kasi ngayon, ang dami mga rivers, mga streams na tutuyo kasi summer. Pero sa Panginoon, siya yung water of life, river of life na pinagpupunan natin ng lakas at ng ating buhay. Sige po tayo pa yung Lord, salamat po sa ikalimang wika na inyo pong sinamit nung kayo po ay nakapako sa krus. Tunay nga, Lord God, na ikaw po ay nauuhaw sa iyong mga anak na muling kami, Lord, ay manumbalik po sa iyo. At ikaw lamang, Lord, yung hanapin namin sa amin pong mga buhay. Walang anuman, Lord, sa mundong ito ang makakapawi, Lord, ng aming pong mga uhaw kung hindi ikaw lamang, Panginoon. Lord, tulungan mo po kami na hanap-hanapin ka sa panahon, Lord, na kami po ay mahina. Sa panahon po kami, Lord God, ay nakakaramdam ng mga pagkapagod. Ikaw, Lord, yung maging kalakasan namin at maging water, Lord, na aming pong mga souls, Panginoon. Maraming salamat, Lord, sa ibang papuli sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Diyos po, Panginoon. Salamat po sa Panginoon at kailan po ay dadako tayo sa ika-anim na wika. Madadali ng ating chairman, Brother Ray Acosta. Ito, ang pang-anim na wika ko is ganito ang sabi niya dito. When he had received the drink, Jesus said, "It is finished." With what bow his head and gave his direct. Ayos Tagalog, magandang balita. Pagkatanggap ni Jesus ng alak, sinabi niya, naganap na, iniyuko niya ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Ang pamagatong nito ng ating the finished work of Christ. Ano-ano ba may mga ginawa ng ating Jesus sa krus? Ito po ang ating pag-aral niya. Number 1, sinasabi doon, you are eternally saved. Yan, ang nakalagay sa aklat ng Efeso. Sabi niyan, sapagkat dahil sa kagandahan loob ng Diyos, nailigtas kayo sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong gawa. Kaya walang may pagmalaki ang sinuman. Pero yung pag-abiting. So, nakalagyan na yan ang unang finished work of Christ. You are eternally saved. Kung ang kaligtasan, nakukuha natin sa kabaitan o maging mga
prayerful ka, o kaya sa pagiging religyoso ka, marami ang magmamalaki. Pero ang sabi ng talata, wala nang pagmalaki ang sinuman. Ano ang sasabihin mo? Glory to me. Siyempre, magmalaki ka dahil sa ikaw ay may sasabihin mo maganda ang relasyon mo. Ayon sa Roma, sa 23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, ngunit ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang kaligtasan ay regalo. Walang bawian ito. Ang tawag dito ay grace. Yan ang unang finished work ng ating Panginoon. Pangalawa, all your sins are forgiven forever. Sabi dito sa aklat ng Hebrew 9:12, minsan lang pumasok si Kristo sa dagong kabanal-banalan at ito'y sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo upang magkaroon tayo ng walang hanggang kaligtasan. Sinabi dito, minsan lang pumasok si Kristo sa dagong kabanal-banalan at ito'y sapat na. Tulad sa Old Testament na taon-taon ay naghahandog ang high priest para sa kasalanan. Sabi sa Hebrew 10:17, sinabi rin niya, ang kanilang mga kasalanan at mga kasamaan ay hindi ko na alalahanan pa. Sabi pa sa Episo 1:7, dinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo at pinatawad na ang ating mga kasalanan. Ganon kasagana ang kanyang kagandaang loob. Sabi sa John 2, chapter 2, verse 2, si Kristo ang handog sa ipagpatawad ng mga kasalanan. Hindi lamang ang ating mga kasalanan, kundi maging ang kasalanan ng lahat na tao. Pangatlo, you became righteous of God. Sabi sa Roma 5:17, sa pamagitan ng pagsuway ng isang tao, naghari ang kamatayan. Ngunit sa pamagitan din ng isang tao, si Kristo, ang taong pinagpala ng sagana at itunuring na matuwid ng Diyos ay naghari sa buhay. Kung ang kaligtasan at patawaran ay regalo, gayon din ang pagkamatuwid. Ganon din ang pagkamatuwid. Sabi sa Roma 10:4, sapagkat si Kristo ang kaganapan ng kautusan upang ituring na matuwid ng Diyos ang sino man sumasampalataya sa Kanya. Pinultukan ni Kristo ang kautusan na hindi nagawa ng tao. So lahat ng ipagpatawad na ating kasalanan ay naka-Kristo lahat. Kasi ginawa na tayong matuwid ng Diyos. Kasi ang Panginoon na ang gumawa ng kautusan. Tinapos ng Panginoon ng kautusan. Sabi nga ni Apostol Pablo sa Pilipos 3:9, at lubos na nagpag-isa sa Kanya ang ating pagiging matuwid ay hindi sa pamagitan ng pagsunod sa kautusan, kundi sa pananalig kay Kristo. Ang pagiging matuwid ko ngayon ay buhat sa Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Mananampalataya tayo sa Panginoon. Pang-apat, you are healed by His stripe. Ang kalusugan ay isang blessing din. Yun ang kumpara sa ating pera. Kung ikaw ay may sakit, hindi mo ma-enjoy ang iyong pera. Ang kaligtasan, kapatawaran, kabanalan at kalusugan ay regalo ng Diyos. So ayaw ng Diyos na ikaw ay nagkasakit. Pero bakit may nagkasakit sa mga Kristiyano? Ito ang dahilan. 1 Corinthians 11:29 hanggang 30. Pamilyar mo tayo dito sa verse na ito. Kung magsantasin na tayo itong ginagawa natin. Inabanggit ko. Sapagkat ang sino man kumakain at uminom at hindi sapagkat ang sino man kumakain at uminom ay hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at uminom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Iyan ang dahilan. Yan ang dahilan kung bakit mahina at sakitin ang marami sa inyo. At ang ilan ay namatay na. Kung siyasatin natin ang ating sarili, hindi tayo hahatulan ng Panginoon. Pag nagsantasi na po tayo, kailangan natin na yun ay talagang
katawan ng Panginoon. Huwag po natin yan na parang wala lang. Kaya natin, ipag-pray natin mo para sa ating kalusugan. Sabi nga sa unang Pedro 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan at upang tayo'y mamatay sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang sugat, kayo'y pinagaling. Panglima, you are blessed and highly favored. Ang panglimang finished work of Christ, siya'y naging mahirap para naman tayo ay maging mayaman. 2 beses na ito binanggit sa ng highly favored sa Bible. Isa yung kay Maria. Ayon sa Lucas 1:28, the angel went to her and said, "Greetings you are highly favored, the Lord is with you." Nung binalita to ng anghel kay Maria na siya ay magdadalang tao, silang sabi sa kanya ng "You are highly favored." Ang pangalawa sa mga mananampalataya, ayon sa Galatia 3:14-16, magandang balita. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang pinako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hintil sa pamagitan ni Kristo Jesus at sa pamagitan ng pananalig na ay natanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. So, the finished work of Christ, ito po ang 5 finished work of Christ doon sa kanyang pagkapako sa krus. Number 1, nandyan po. You are eternally saved. 2, your sin is forgiven forever. 3, you become a righteousness of God. 4, you will praise Christ. 5, you are blessed and highly favored. Tayo po yung nanalangin sa Lord. Lord, maraming salamat Panginoon sa gabing ito. At muli Panginoon ay naunawaan namin kung bakit ikaw Panginoon ay napako doon sa krus. At kung paano Panginoon ang ibinigay mo ng mga pangako sa amin, ang mga benepisyo ng iyong pagkapako doon sa krus, na nalaman namin Panginoon na ang finished work na Panginoon ay iyong ginampanan doon sa krus ng Kalbaryo. Ang siya Panginoon magpapatawad sa amin at magbigay ng buhay na walang hanggan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At para naman po sa ikapito at huling wika ng ating Panginoong Hesus, nadadalhin po ng ating Reverend Pastor Emmanuel F. Castro. Yun po, ang panghuling wika ng Panginoon. Ano po yung panghuling wika ng Panginoon? Pakibasa nga po na sabay-sabay. Father, into your hands I commend my spirit. Sabi niya po dito sa Tagalog, sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y ipinagtatagubilin ko ang aking espiritu. At pagkasami nito, nalagot ang kanyang hininga. Ayon po sa Lucas, Kapitulo 23, talatang 46. So ito po yung pinaka-final, no? Ito yung pang-pito at huling wika na binigkas ng Panginoong Hesus doon sa krus. Siya rin pong katapusan at siyang kakumpletuhan ng kanyang misyon.
Alam ng Panginoong Jesus na ang misyong iniatang sa kanya ng Ama ay hindi ganun kadali sapagkat buhay niya ang magiging kapalit nito na kung saan ang kanyang buhay ang magiging handog upang matubos ang tao sa kasalanan. So from the very beginning, na makikita po natin dito na yung pagtitiwala ng Panginoon sa kanyang Ama. Alam niyo po, hindi ganon kadali magtiwala. Tama po ba? Minsan nga, akala mo kilala mo na, pero bandang huli, lolokohin ka pala, katulad po ng mga scam. Alam niyo ba yung mga nang-i-scam? Ang mga modus po nila ay para magpapakilala sila kung sino sila, at akala mo ay kilala mo na sila, totoo sila, pero bandang huli, scam po pala. So, hindi ganon kadali magtiwala ng madaling salita. Pero dito makikita po natin na ang Panginoon, from the very beginning, mula doon sa kanyang pagiging Diyos at nagkatawang tao, ay andun na ang pagtitiwala niya sa Ama. So alam ng Panginoong Jesus na ang misyong iniatang sa kanya ng Ama ay hindi ganun kadali sapagkat buhay niya ang magiging kapalit nito na kung saan ang kanyang buhay magiging handog upang matubos ang tao sa kasalanan. Hindi siya simple. Kaya nga kung makikita natin, nung nag-pray si Jesus doon sa Gethsemane, makikita po natin kung gaano kahirap yung dala-dala ng Panginoon na bigat. So may prayer siya, Lord, kung pwede na itong salo ng paghirap nito ay lumagpas sa akin. Pero sabi niya, huwag yung kalooban ko masunod kundi ang kalooban mo. So, napakahirap nung kanyang karanasan. Dahil po, alam niyo po, sa panahon na yon, nang mangyari po ito, nang maisakatuparan ng Ama, yung plano niya ng kanyang anak ay siyang tumubos sa kasalanan. Nasa panahon po ng pamumuno ng Roma, ng imperyo ng Roma. So kung titignan mo, ang imperyo ng Roma, meron siyang mga pamamaraan kung paano maranasan ng tao yung tinatawag na severe. Pag sinabing severe po, malalang, sobrang sakit na paghihirap. At itong ating inaalala, ito yung isa sa pinaka-masakit na punishment na mararanasan ng isang tao. So, kung titignan mo yung mga sistema nilang ginagawa, bago pa ipako ang Panginoon, meron na nangyari po sa kanya. Yung paghampas sa kanya, na ginamitan siya ng tinatawag na latigo o panghampas na merong hook. So, bawat hampas, kakapit yung hook, hahatakin nung humahampas. So, ang nangyayari yung laban niya, napupunit, o kaya naman ay tutuklap. Kasi may talim po yun eh. Siyempre, yung talim nun, paghatak mo, kasama yung laman. So, ganun siya kahirap, ganun siya katindi. Hindi pa siya napapako doon pa lang sa sobrang hirap na yung kanyang nararanasan. And then, siya ay nagbuhat ng krus na napakabigat, papunta doon sa bundok ng bungok, ang tawag po nila, bundok ng Golgota na tinatawag. At pagdating doon, yung ginawa sa kanya, ipapako siya sa krus. Okay. So, yung pagpako sa kanila, talagang wala pong anesthesia po yun. Yung ang mo-operahan ka, may anesthesia na nag-aalala ka pa kung minsan, di ba, yung pain na nilagyan ka ng anesthesia na anesthesiology, minsan nararamdaman mo pa eh. Sino na rito yung nakapagpabunot ng ngipin na naramdaman niya na parang hindi ito malabyo? Anesthesia. Sakit po, di ba? Okay. So, imagine mo yung pain, na mararanasan ng Panginoon. At hindi lang yon, even the system nung paglalagay dun sa krus, hindi po yung komportable, hindi naman po yung straight. Ang talagang original po na nakabend, nakaganon po yun. Ibig sabihin, hindi ka makahinga ng maayos. Pag humihinga ka, nahatak yung napupurse yung katawan mo, at yung pagkapako niya, nagkukos ng matinding sakit.
Okay. So ito pong lahat ay tiniis ng Panginoon. At doon sa pangyayari po na yon, gusto ko lang pong makita po natin. Sa Old Testament po kasi meron po silang temple. At doon sa temple, nahati po yun sa dalawa. Ang temple ay nahati sa dalawa, sa dakong banal at yung dakong kabanal-banalan. At sa templo niya na naghahati po noon ay isang makapal na kortina na sa kanilang description ay halos isang langkal. So, ganun siya kakapal. So, nung sabihin ito ng Panginoon, kung ating babasahin doon sa talata, tingnan po natin yung bandang taas po nito sa Lucas, atin lang po tingnan. Lucas chapter 23, verse 46, sabi niya po rito, dito po sa verse 44, basahin ko po, nang mag-12 ng tanghali, pagdilim ng buong lupain, hanggang sa 3 ng hapon, verse 45, nawalan ng liwanag ang araw, at ang tabing, ito verse 45, nawalan ng liwanag ang araw at ang tabing ng templo'y napunit sa gitna. Tapos doon na po yun yung verse na binasa po natin sa 46. Sumigaw ng malakas si Jesus, Ama, sa mga kamay mo'y pinagtatanggubilin ko ang aking espiritu. At pagkasabi nito'y nalagot ang kanyang hilinga. Okay, so doon po kasi sa pagtubos ng Panginoon, ang presensya po ng Diyos, hindi nakakalapit ang tao ng direkta. Kaya ngayong mga naghahandog, bahala po yung high priest na siya ang maghandog. At doon po sa hati po noon, ang pinakamahirap pong pasukan ng high priest po doon, tinatawag na dakong kabanal-banalan. Kasi may hati po yun At isang beses lang po pumapasok doon ang high priest sa isang taon para maghandog. Ngayon, yung high priest na papasok po doon, ang ginagawa po nila, meron siyang tali sa paa. At yung tali niya sa paa, meron siyang bell. Yung mga tao, habang naghahandog siya, pinapakinggan yung tunog ng bell. So, kapag yung bell hindi na tumunog, alam na nila. Walang makakapasok doon. Kaya may tali, gagawin na lang po nila, alam nilang patay na, hihilahin na lang po. So, ganun po kahirap. Ibig sabihin, ang tao, noong panahon po na yon, ay hindi basta-basta makalapit sa presensya ng Diyos. At ito po yung ginawa ng ating Panginoon sa pagtapos niya ng kasalanan, matapos niyang bayaran yung ating kasalanan, yung naghahati doon sa templo, nahati sa gitna. Ano ibig sabihin? Na ang presensya ng Diyos, ang tao ay malaya ng makalapit sa Diyos, sa presensya ng Diyos. Yun po yung importansya ng ginawa ng Panginoon na hindi na kailangan ng tao na dumaan sa high priest, automatic meron na siyang tinatawag na access sa Diyos. Yun yung kahalagahan ng ginawa ng Panginoon. At ito naman po sa ating pinag-aaralan, makikita po natin dito yung pagtitiwala ng Panginoon from the very beginning na ang tanging pinagkakatiwalaan niya sa kanyang ministeryo ay ang Ama. So alam naman ni Jesus, hindi naman lingid sa kanya kung ano yung gagawin niya. Talagang isinugo siya ng Ama para tubusin yung ating kasalanan at ito ay pagbabayaran niya ng kanyang buhay. Okay. So kung titingnan po natin, kung siguro wala siyang tiwala sa Ama, hindi niya gagawin yun. Ibig sabihin, merong malalim na ugnayan ng Ama at ng Anak. At ito po yung ating titingnan, hanggang mula sa umpisa hanggang sa matapos yung kanyang misyon, ay hindi nawala yung kanyang pagtitiwala sa Ama. Sabi niya po dito, ano ang mga katotohanan dapat natin maunawaan sa halimbawang pinakita ni Jesus na uri ng pagtitiwala sa Ama mula sa simula ng kanyang misyon hanggang sa ito ay kanyang matapos at matupad. 4 na bagay po yung aking babanggitin po dito
Una po, kilala ng lubos ni Jesus ang ama niya na kanyang pinagtitiwalaan. Kilala. Ano ho? Hindi lang sa pangalan, kundi personal na pagkakilala, alam ng Panginoon kung sino yung Ama. At alam nyo, ito po yung mahalaga din po sa atin eh. Dahil ang Diyos Ama ay Ama rin po natin, dahil po doon sa pagkukup sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya, ayon po doon sa John chapter 1 verse 12, na ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Kanyang, sabi doon, ay pinagkalooban niyang ng karapatang maging anak ng Diyos. Kaya nga may karapatan na tayong tumawag ng Ama. Okay. So ito yung problema, no? Minsan, kahit na tayo ay mga Kristiyano, pero pag tayo tinatawag na trying times, hard time, tough time ng buhay po natin, ng mga karanasan po natin, minsan yung pagtitiwala nawawala. Why? Kasi ang problema po doon, hindi mo talaga kilala ng lubos ang Ama, o Diyos Ama, o yung Diyos po natin. So napakahalaga, kaya nga po, yung everyday na pagpapatuloy natin sa pagsasaliksik, sa pag-aaral ng salita ng Diyos, ay upang yung ating pagkilala sa Kanya ay mas lalong lumalalim. Amen. The more na nagiging malalim yung ating pagkakilala sa Diyos, the more na mas madaling magtiwala. Sabi ko nga sa inyo eh, sino ang tao magtitiwala sa hindi niya kilala? Imposible. Kayo ba magtitiwala kayo, ngayon nyo lang nakausap, pagtitiwalaan nyo na? Nakausap nyo lang, ay, magtiwala ka sa akin. Di ba? Kung meron kayo 1 milyon, o iyan mo sa akin yung 1 milyon mo, invest mo sa akin. Ikaw ba, bibigay mo ba? Ang sasabihin mo, di ba? Ano ako, hilo? Okay, kasi mahalaga yung pagkakakilala. So sa atin, ang Panginoon, kilala niya ang Ama. Kaya nagtitiwala siya. Ganun din po sa atin. Kailangan nating makilala ng lubos ng Ama. Para yung pinakamahirap na pagkakataon o sitwasyon sa buhay natin, ay may pagkatiwala po natin sa Kanya. Kasi, sa totoo lang, minsan sabi mo nagtitiwala ka sa Diyos, pero ito yung problema. Minsan ikaw na rin yung nagmamanipulate eh. Kunyari, nagtitiwala ka sa Diyos, pero ikaw din yung gumagawa ng paraan. Tama po ba? So yun yung problema. Ano? Paano natin mararanasan yung pagkilos ng Diyos kung tayo na pala yung mismong gumagawa? Okay. Ang pagtitiwala ng Panginoon, ibinibigay niya sa Ama yung lahat dahil kilala niya. Pangalawa, sabi niya, nararanasan niya kung paano siya kinalinga ng Ama sa panahon ng mahihirap na sitwasyon. Amen. Tandaan po natin yung buhay ng Panginoon, di luxury. Puro hirap, puro pagtitiis, puro sakripisyo ang buhay ng Panginoon dito po sa lupa. Pero natiis niya po lahat yon. Dahil alam niya na ang Ama ay naging nariyan para siya ay kalingain. So ano po yung time ni Lord? Sama, yung tinatawag na prayer. Amen. Tignan niyo po. Kung sa kabisihan, napaka-busy po ni Lord. Kasi pag magtuturo siya, wala naman po sasakyan nun, di ba? Maigi lang sana kung may sasakyan, medyo relax pa yung katawan. Lalakad po sila ng ilang mga malalayo para lang magturo ng mga tao. Imagine niyo yung pagod, tapos magtuturo ka. Ano ho? Makikita natin doon na ang ginagawa po niya, para masustain yung kanyang lakas, lagi po siyang nagpipray. Kahit gaano siya kabisi, makikita po natin, meron siyang time ng kanyang pananalangin. Ano? Kasi yung ginagawa po natin ito, katulad ng ating pag-aaral, paano pagtitiwalaan ng Diyos kung hindi mo naman siya kilala? Paano pagtitiwalaan ng Diyos kung hindi mo nararanasan yung kanyang pagkalinga? So kailangan mo magpalalim. Kailangan mong manatili sa kanyang salita. Kailangan mong manalangin, makipag-usap sa kanya, which is, yun yung laging ginagawa ng Panginoon. Hindi siya, hindi siya lumiliban. Yan. Meron siyang time ng prayer. So yung time ng prayer niya, madaling araw po, no?
Kung di ako nagkakamali, parang 3, gano'n. Kahit gano'n siya ka-busy, aalis muna siya, iskerda, magpipray. Lagi siyang may time. Ano ho? Kasi sa ganoong paraan, mas nakikilala, mas lalong lumalalim, mas lalong nagiging intimacy yung kanyang relasyon sa Ama. Tignan niyo po sa isang Kristiyano. Kapag ang isang Kristiyano, tinatamad kang mag-aral ng salita ng Diyos, tinatamad kang magbasa, magbulay-bulay, mag-devotion, tinatamad kang mag-pray. Tingin mo lalago yung pagkilala mo sa Diyos? Hindi. The more na ikaw ay nagkukulang sa kanyang salita, the more na ikaw ay nagkukulang sa panalangin, unti-unting bumababa ang iyong pananampalataya. At pagdating ng problema, sa totoo lang, hindi mo pagtitiwalaan ng Diyos. Wala kang tiwala sa Diyos kasi hindi mo siya nakilala ng lubos. Pangatlo, dito po sa ating pag-aaral, alam niya na ang pagsunod sa kanyang Ama ang siyang pinaka-mabuti. Yun po yung alam ng Panginoon. Kaya tingnan niyo po, pag nag-ministry siya, kanino pong credits yung binibigay? Kanino niya ibinibigay yung papuri? Sa Ama. Di ba sabi niya, ginagawa ko lang kung ano yung pinagagawa ng aking Ama. Sinasabi ko kung ano yung sinasabi ng aking Ama. Sinusunod ko kung ano yung pinagagawa ng aking Ama. Ibig sabihin sa kanyang pagministeryo, ang laging napapapurihan at napaparangalan ay ang Ama. Ano po? So, dahil ito yung alam ng Panginoon na sundin yung kalooban ng Ama at ito yung pinakamabuti. Alam niyo po, yung mga plano po sa atin ng Diyos, katulad ng plano ng Diyos sa ating Panginoon, hindi naman siya madali. Di ba? Kasi bakit? Kasi yung plano... Okay. So, hindi siya ganun kadali. Dahil yung gagawin ng Panginoon ay pagsasakripisyo. Ano po? Kaya makikita po natin dito kung ano yung ginawa ng Panginoon. Ano po? Na pagtitiwala sa kanyang Ama. Dahil alam niya ito yung pinakamabuti, tingnan niyo naman po yung naging bunga. Di ba? Bagamat mahirap, pero nung sinunod ng Panginoon, nakabuti ito para sa sangkatauhan. So, tandaan po natin, sa mga plano ng Diyos, hindi siya, pag nakita mo, hindi siya smooth eh. Di ba? Minsan nagre-reklamo ka pa nga eh, Lord, bakit ganito yung nararanasan ko? Sumusunod naman ako sa iyo. Mga kapatid, yung plano ng Diyos, meron siya sariling paraan. Amen? Pero kapag sinunod mo, kahit ikaw ay nahihirapan, at ikaw ay nagtitiwala sa pinag, Lord, kahit nahihirapan ako, kahit nagsasakripisyo ko, pag sumunod ako sa iyo, alam ko, ito yung pinakamabuti. At hindi ka magkakamali. Kasi bakit? Kasi yung pagsunod mo sa pinagagawa ng Panginoon, kahit mahirap, magbubunga ito ng isang dakilang bagay. Kagaya ng ginawa ng Panginoon. Sumunod siya sa Ama, nagbunga ng maganda. At panghuli, ito po tayo magtatapos. Alam niya na kailanman siya ay hindi nito pinabayaan. Amen. Kasi nararanasan niya. Alam niyo po, yung Diyos po natin, yung Ama natin sa langit, hindi tayo pababayaan yan. Amen? Kahit sa ito ang kalagayan ng Panginoon, pinakamahirap to eh. Diba? Hindi niya pinabayaan ng Panginoon. Ganon din po tayo. Kahit anong sitwasyon ng buhay mo, kahit pinakamatinding pagsubok, kahit pinakamatinding problema, kahit naghihirap ka, kahit ang kailangan mong magsakripisyo, tandaan mo kapatid, hindi ka pababayaan ng Panginoon. At ang mahalaga sa buhay po natin, lagi natin pinagkakatiwala sa ating Ama, yung lahat ng bagay sa buhay po natin. At kapag ang lahat ng bagay nilalagay po natin sa kamay ng Diyos, tandaan po natin, magiging maganda yung resulta po. Amen? Huwag tayong mainip doon sa tinatawag na gusto kasi natin. Alam nyo, gusto natin agad may resultang maganda eh. Huwag kang mainip. Merong perfect time ang Diyos sa lahat ng bagay na kanyang pinlano. Amen? Ito yung ginawa ng Panginoon. Ito yung perfect time. At doon sa buhay po natin, may perfect time si Lord. Ang kailangan lang, tularan natin ng Panginoon. Ang lagi nating, ito po, huwag mong pakialaman kung ano yung plano ng Diyos. Ang pakialam mo, ang dapat nating bigyan ng atensyon kung paano natin lubos na makikilala ang Diyos.
At sa ating pagkakilala sa Kanya, mas madali po magtiwala kahit sa anumang sitwasyon ng ating buhay dahil kilala natin siya. Gaya ng ating Panginoon, pinakamahirap na sitwasyon dahil kilala niya ang Ama, ipinagkatiwala niya yung huling buhay niya, yung kanyang huling hininga, at makikita po natin, hindi siya binigo ng Diyos. Ano po yung ending po nito? Ayan po yung susunod po natin gagawin sa ating po Easter Sunday. Doon po muna ako magpo-post kasi baka wala na akong i-message. Okay, so salamat po sa atin sa hapon mo ito sa ating sama-samang pakikinig at pag-aalaala sa pitong wika ng ating Panginoon. Sige po mga kapatid, tayo po ay lahat ay tumayo, tayo po ay manalangin. Lord, sa sandali pong ito, sa okasyon na meron po kaming isinasagawa sa aming Lord, bansa ng pag-aalaala sa iyong ginawa. Salamat Lord sa mga katotohanan ng iyong mga salita na aming natututunan. Lord, ang mga katotohanan ito, lagi mo pong panatilingin sa aming puso na aming naisabuhay. Maraming salamat sa iyong halimbawa na upang aming tularan habang kami nabubuhay dito po sa lupa. Pagpalain mo po kami at ang ginawa mo po dun sa krus, huwag masayang Panginoon. Pahalagahan po namin, ingatan po namin, pagyamanin po namin, ibalita po namin, ihatid po namin ang mabuting balita sa mga tao wala pa pong pagkakilala po sa iyo. Maraming salamat po sa iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon sa mapagpalang salita. At ngayon naman po ay tatawag tayo sa ating tithes and offering. Ang ating pong usher, Brother Boy Adriano, at tayo makapakinig po ng natatanging bilang na dalatin ng ating youth.
So Lord God, maraming salamat po sa gabi ito, sa gabi ito, Panginoon, sa pagbunita namin ng iyong itong wika, Lord God. Maraming salamat po sa mga biyayang ito namin natanggap at patuloy po itong paggamit sa iyong banal na basahan sa pangalan ni Jesus. Galing na ito ni Jesus. Amen. Salamat po sa Panginoon. At sa kanila po iikot ang masusunod na magiging song leader sa mga kabataan nito. Handaan na ka? Ayan, successful po and we all invited po. Next Sunday po, next Sunday, by April, magkakaroon ng youth service again, lahat ng kabataan. Imbitahan po natin ito para sa mga kabataan, sa mga Sunday school na 13 up po, ito na po, every 3 p.m. Opo, pagbibitingan po ito, be announced po ang next schedule po ng ating youth service. At ito po, muli, ina-announce po natin ang ating sunrise service para po natin makalimutan. 5 a.m. po ito na umaga. Dito po tayo magkita-kita sa church. 5 a.m. sharp mag-uumpisa ang ating service. Salamat po sa Panginoon. At para naman po sa ating closing song, salin ng awit para sa ating Panginoon. Sige po, lahat po tayo tumayo para awitan ang ating Panginoon. Mahal na Diyos, maraming salamat po sa iyong ginawa ng iyong anak na si Jesus. Lord, kung hindi doon sa kanyang ginawa, mapapahamak po kami. Pero salamat, Amang Banal, na inalay mo po ang iyong anak. Salamat sa pamamagitan niya kami nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa lahat ng mga sumampalataya po sa inyo. Dalangin ko po, patuloy mo pong pagpalain ang pananampalataya ng bawat isa. Dalangin ko po, Lord, ang patuloy na sigasig, sigla, sapagkat ang iyong ginawa, Lord, ay napakahalaga. Bigyan po namin ito ng kabuluhan sa aming buhay, sa pamamagitan ng pagiging tapat po namin.
Lord, na pananatili, pag-aaral, pagbubulay-bulay ng iyong salita. Pahalagahan po namin, Lord, ang relasyon po namin, ang pananalangin. Bigyan namin, Lord, ng oras at ang pagdala sa mga gawain upang ang aming pananampalatay mapagyaman mo po. Magamit mo po, Diyos, ang aming buhay upang maging daluyan ng mabuting balita na siyang, Lord, kailangan namin dalhin sa maraming tao. Pagpalain mo po, Lord, ang aking mga kapatid. Pagpalain mo po, Lord, ang kanilang pamilya. Pagpalain mo po, Lord, ang kanilang kinabubuhay. At dalangin ko po, Lord, na ikaw ang laging maging sentro sa aming puso. Ikaw, Panginoon, ang maghari. Ikaw ang manguna. Ikaw ang magpalago. Ikaw ang magpalalim ng aming pananampalataya. Pagpalain mo po ang iglesia po ito. Pagpalain mo po ang buhay ng iyong mga anak, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang pinagkakakitaan. Turuan mo po na ang bawat isa ay laging maging tapat, Lord, sa iyo. Sa sandali po ito, Diyos, dalangin ko po, ingatan mo po kami sa aming paghiwa-hiwalay, ang iyong paggabay, ang iyong pagsamay, muli po namin maranasan. At sa pagtataas ko po ng aking kamay, iparanas mo po sa amin ang iyong pong mayamang basbas. Ang pag-ibig ng ating Amang nasa langit, ang patuloy po nating maranasan, ang pagliligtas ng ating Panginoong Hesus, at ang patuloy niyang pagpapalago sa ating